mainam. Mga kapatid, nandito naman po tayo. Nandito naman ang inyong sinasabi lang abang lingkod. Ang tinawag ng ating Ama dito sa huling araw. Ang anak ng tao. Dahil ito yung kapangyarihan ng ating Ama sa atin ay lumikha. Sa pamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ibinigay sa amin ngayon. Ngayon, kung kayo ay susunod dito, maniniwala sa inyong mga napapanood at napapakinggan, ay pati kayo damay dito. Dahil andito ang kaligtasan talaga. Wala nang iba. Dahil ito ay natatanging araw. Ito ay araw ng ating Ama. Araw ng kanyang paghuhukom na hindi pinaniniwalaan ng tao na wala daw nakakaalam ng araw at oras. Dahil nakasulat nga, wala nakakaalam ng araw at oras. Tama. Pero pag may nagsabi sa inyo, mga kapatid na nanonood, na may nakakaalam ng taon at buwan, maniniwala kayo siguro. Dahil ang nakasulat, araw at oras. Diba? Talaga yun. Ano, basahin natin doon sa ano? Andun sa Matthew 13:32 ng Matthew. Mali na naman ito. Matthew ba pa naman? Marcos 13:32. Matthew, sumunod sa Matthew. Marcos 13:32. Ito mababasa. Dahil ito nga pinaniniwalaan ng lahat na kaya hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ko dahil ito ang kanilang pinaninindigan na salita. Basahin natin Marcos 13:32. Basahin na natin mga kapatid. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Malinaw, kundi ang Ama. Hindi niya sinabing kundi ang Ama lamang. Ibig sabihin, yung nagmula sa Ama, maaaring alam niya. Ang Ama nakakaalam, ito nagmula ka sa Ama. Hindi mo kaya alam yun kung sinugo ka ng Ama. Kahit ang anak, kundi ang Ama. Ito yung pinagtatalunan ng lahat ng, dahil marami nagsasabi nandun daw sa kanila yung kaligtasan pag hindi sila pumasok sa relihiyong yaon ay hindi maliligtas. Ang katotohanan po niya, pag hindi kayo sumunod sa utos ng Ama, hindi kayo maliligtas. Hindi yung pagpasok kung saan saang relihiyon, dahil ang kaligtasan nasa utos ng ating Ama. Wala doon sa mga relihiyon na sinasabi nila. Kaya dito, hindi ko sinasabi na akong founder dito, mga kapatid. Nanonood at nakikinig. Ang founder dito ang Ama, hindi ako. Siya naman. Dahil inutusan ako ng aking Ama na gawin ito. Ito hindi ko alam. Sinabi na sa akin na ganito ang gawin. Kaya hindi ako nagbuo nito. Ang Ama ang nagbuo sa akin upang gawin ko ito.
Kaya siya ang founder dito. Dahil siya ang bumuo sa akin. Siya nga lumikha. Yung mga nagsasabi, nagkaangkin ng kanilang mga relihiyon na sila ang founder, mali po yun mga kapatid. Pag sila ang founder, ibig sabihin sila ang sinusunod ninyo. Tao. Ay may salita ang Ama. Sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Siya nawa. Pag yung doon ka naniwala sa yung founder, mahuhulog ka sa kaparusahan sa founder mo na tao. May sumpa na nga kalagay, sumpain ang tao nagtitiwala sa tao. At ang dapat lang pagtiwalaan ang salita ng ating Ama kung lumalabas doon sa tao. Ngayon, ang nakasulat ay nandun lang sa anak ng tao. Siya nawa. Yun ang susuluin. Ngayon, tungkol doon sa araw at oras, ay tunay, malinaw na sinasabi nga dito. Saan na yun? 32. Liwanagin nating mabuti ang ating binabasa, ating unawain. Ngunit tungkol sa araw, o oras na yaon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kundi ang Ama. May nagpapaliwanag dito, sabi nila, kundi ang Ama lamang ika. Kundi ang Ama. Paano ko sinubukan ng Ama? Sabihin sa'yo, ganun ang sabihin. Dahil ang sinasabi nga dito, araw o oras, hindi ko talaga alam yung araw at oras. Pero yung taon at buwan, alam ko. Siya nawa. Dahil sinabi sa akin ng aking Ama. Yung taon at buwan, alam ko. Pero yung araw at oras, hindi ko talaga alam. Pero yung taon at buwan, pinaalam sa akin ng aking Ama. Kaya sinasabi niya na doon sa Santiago 4:14 ating babasahin. Santiago 4:14. Ito. Basahin na natin Santiago 4:14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagdakay napapawid. Yung ating mga araw na naghihintay sa atin, yung ating bukas, pag hindi natin alam, ay ano mangyayari sa atin. Yun ang sinasabi dito kay Santiago 4:14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat gawin at kaalaman upang masabi na alam mo ang mangyayari bukas? Ayun, yun ang mga tanong doon ngayon. Mga kapatid, mayroong kaligtasan at walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Yun ay binigay dito sa huling sugo. At kung inyong susubaybayan ang lahat ng mga mensahe na inyong nakikita dyan sa YouTube, ang ilaw ng sanglibutan, malalaman nyo. Dahil ito ay inuulit ko lang upang yung iba na mamatigas ang kanilang mga puso at isip ay malinawan, dahil sinasabi dito sa Gawa 1:6
7. Gawa 1:7. 1:5 hanggang 7. Basahin natin. 1:5 hanggang 7. 1:5 hanggang 7. Mas magaling bigkasin yung English na. 1:5 hanggang 7. 1:5:7. Parang sige. Pakinggan ninyong mabuti. Sa aklat ng mga gawa, 1:5 hanggang 7. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig. Datapat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Tanong nga. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan. Mayroong isa na itinakda ng ating Ama na makaalam ng bahagi ng mga panahon na itinakda ng ating Ama. Ay marami nang gumagawa yun, nagpupuyat nila araw-gabi. Dahil hindi na natutulog sa araw, hindi pa tutulog sa gabi. Hindi araw-gabi puyat. Ay marami akong nakitang ganun. At yung iba ay nang lamig na, iba hindi na. Ay wala naman, dumarating. Dahil ipinaalam sa akin ng Ama, nagagawin talaga yan yung pagpupuyat na yan. Yun sa eksaktong araw. Dito ngayon may pagpupuyat tayo tuwing araw ng Sabat lang at alas 9. Yun ay pinapagawa sa ating Ama. Pero yung talagang gabi-gabi na pagpupuyat ay medyo malayo pa mga kapatid na nanonood, nakikinig. Pero ito ang pasimula ng pagbuo. Siya nawa. Dahil ang araw na ito ay sa ating Ama. Yung ikatlong araw ay sa ating Ama. At ang isang araw na sinasabi niya ay 1,000 taon. Ito kung inyong napanood, siguro napanood na ito sa mga binsahe na nauna na pinaliwanag ko na ang 1,000 taon ay isang araw sa ating Panginoon. 1,000 taon sa atin. At yung ikatlong araw, yun yung sa Kanya. Yun, dun siya muling babangon. Ibabangon niya sa mga patay yung anak ng tao na yun. At ako nga, binangon ako ng aking Ama sa mga patay. Hindi ko pa may paliwanag sa inyo dahil napakahaba yan. Kasi sayang na baka sa mga susunod na Sabado. At malalaman ninyo, kaya huwag kayong bumitaw mga kapatid na nanonood, malalaman ninyo kung ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay. Dahil dito sa huling araw, malalaman ng lahat at maririnig ng mga patay ang boses ng anak ng Diyos. At ang mga patay ay mga bubuhay. Siya nawa. Yan ay malalaman ninyo kung kayo'y hindi bibitaw ng panunood dito sa, ewan ko nung tawag dito, kung channel ba ito, maraming lalabas ng mga panoorin sa mga YouTube, sabi nila, maliit na channel. Ewan ko anong tawag dito dahil wala naman akong tawag doon. Maipakita na kung anong mga lumalabas doon sa channel nila. Ito ko lang ito, post lang ito, ay ang tawag diba dito? Download ba? Upload video lang ito mga kapatid. Walang channel ito dahil ito ay mahirap lang ito mga kapatid.
Dahil binabago ng Ama ang lahat ng bagay. Ang mahirap, itinalaga ng Ama upang maging mayaman sa pananampalataya. Siya naman. Kaya ako ang ginawa ng ating Ama na magdala ng kapayapaan at katiwasayan dito sa sanlibutan. Dahil hinubog ako ng aking Ama sa lahat ng uri ng kahirapan. Ipinaranas sa akin ng Ama halos lahat na ng klase ng hirap ng pamumuhay, pinaranas sa akin ng aking Ama. Naranasan ko mga kapatid, ang natulog hanggang baywang ang putik. Umaagos yung putik. Nasa silong kami ng truck. Inabutan kami ng bagyo sa pabundukan. Panahon ng lalong yung pala ay paraan ng ating Ama na ipinaranas sa akin upang maibahagi ko sa lahat ng mga makikinig. Dahil ako pala ang gagamitin ng Ama na kasangkapan upang maipalaganap ang kanyang mga salita na siyang tinaruroonan ng kaligtasan sa ang buhay na walang hanggan. Siya naman. Dahil ito nga, yung natapos na ba natin hanggang 7, yung mga itinakda, may itinakda talaga ang Ama na makaalam ng hiwaga na ating diri-dirisahin na dito sa Colosas 1:26. Colosas 1:26. Kita nyo. Panahin kagad natin. Colosas 1:26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Mga kapatid na nanonood, sa mga banal pala ipinahayag. Sa kanyang mga banal. Kaya sinasabi niya dun sa kay unang Korinto 8:2-3-4. Unang Korinto 2:3-4. Basahin kagad natin. Sapagkat ating ipinasyang walang maalaman. Pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo. Maliban na si isa at siya na napako sa krus. Napako. Mali itong pagkabot. Napako. Ipinako, hindi napako. Mali na natin pabuli. Napako sa krus. Ibig sabihin walang pumako, napako. Ipinako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu ng kapangyarihan. Malayo. 8:2. Di ba? 8:2? 8:2. Ba tayo napunta doon? Kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. O kita nyo mga kapatid na nanonood, kung ang sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman,
ay wala pang nalalaman na gaya ng nararapat niyang maalaman. Tingnan nyo, wala pa palang kaalaman. Mga nagkukunway, nakakala nila ito. Siya ay may nalalaman na. Ay pinatunayan din ni Pablo dito. Wala pang nalalaman. Gaya ng nararapat niyang maalaman. Ilang pagkaalam ng tao, pag nabasa nila ang Biblia, alam na nila. Akala nila tukoy na nila yung kaligtasan. Ito yung mga sinasabi ng ating Panginoong si Isa kay Pablo. Kahit siya hindi niya alam si Pablo kung paano yung maligtas. Kaya siya may mga salita na tayo na kanyang mga alagad ni Isa o Ama, ay ipanalangin din siya na ipaunawa sa kanya yung mga salita ng kaligtasan. Yun ay hindi pa natin pwede ngayon naman mapag-usapan dahil iba yung nandito sa mensahe ngayon, ay schedule na mensahe sa araw na ito. At ganun nga, kailangan mapag-unawa ng tao kung nasaan talaga yung kaligtasan. At tama sinasabi ko sa inyo na walang takot, walang pagkukunwari, walang pangdadaya. Nandito ang kaligtasan, lumalabas sa akin. Siya naman. At yung nga, yung sinasabi na yung mga nagmamapure, nag-aakala na sila ay may alam, wala pang alam yan. Dahil ang kaalaman, nandito sa huling araw. Ngayon pa lang lumabas, mga kapatid. Siya naman. Kaya sinasabi niya, hanggang tatlo, datapat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos na ating Ama, ay kilala niya ang gayon. Siya naman. Sino ngayon ang umiibig sa Diyos na ating Ama? Yung mga sumusunod sa kanyang utos. Yun ang nakakakilala sa Diyos. Kahit sinong magsasabi na kilala nila ang Diyos, kung hindi sumusunod sa kanyang utos, yun ay sinungaling. Pag hindi mo sinusunod ang utos ng ating Ama, hindi mo siya kilala. Ang nagpapatunay lang, nakilala mo ang ating Ama kung sumusunod sa kanyang utos. At yun ang mga pinapakinggan ng ating Ama sa bawat panalangin na ginagawa ng mga taong nakakakilala sa Kanya. Yung mga sumusunod sa utos niya. Kaya ang dala-dala nitong huling sugo, mga kapatid na nanonood, 10 utos, kagaya ng propeta si Moises. Doon sa 4. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Siya naman. Kaya nakatatak sa nungo namin, mga kapatid, isa o Ama. Si Isa at ang Ama ay iisa. Siya naman. Kaya ang Diyos ay iisa. Nung umakyat ng ating Panginoong si Isa sa langit, doon sila nagkaisa. Si Isa, ang ibig sabihin yan, yung kapangyarihan ng ating Ama yan. Yung Ama, yan yung nagpababa ng kanyang kapangyarihan dito sa lupa. Kaya pagkasabi ng ating Panginoong si Isa na nandito pa sa lupa, ang pangalan niya noon ay Jesucristo. Sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Ay walang naniniwala. Ay sabi niya, namumusong daw. Kilala ko ang tatay niya, kalpintero. Ang nanay mo si Maria, na sinasabi ngayon ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na birhin pa daw hanggang ngayon si Maria. Naniniwala ba kayo, mga kapatid na nanonood at nakikinig, na si Maria ay birhin pa rin? Oh, yun ay dinadasal nila. Ave Maria, yung napupuno ka ng grasya. Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Ay pinagsasabit yung maliliit na rebulto na si Santa Maria daw, ay puno daw ng grasya. Abay, nakita ko nandun sa daan, nakabaliktad yung sasakyan na may rebulto ni Maria.
nandun ba ang puno-puno ng grasya? Eh, disgrasya naman pala. Kaya yun, yung mga kabaliktaran, yung mga paniniwala mo. Ba, Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya. Ginawa pang bakla. Si Maria. Ginawang Ginoo. Ay kung ginang sana, mabuti ng konti. Ginawang Ginoo. Ito yung pan. Lumalabas tuloy yung mga tunggoy. Dahil ginawang tunggoy si Maria. O ngayon, yung pagsamba niya, sabi nga sa Diyos-Diyosan na tayo, may walang kabuluhan. Pinatunayan ni Pablo din dito. Tungkol sa mga pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan. At walang Diyos liban sa isa. Kaya ang mga mapapahamak, kayo mo magsipagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid na nanonood at nakikinig yun, maawa kayo sa inyong sarili. Dahil ang Ama na sa inyo at sa akin din ay lumikha, ay gusto kayo ay maiiwas sa pagkasunog. Kagaya ng pagsunog sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos-Diyosan dito mga kapatid, sinusunog ko. Sinusunog ko dito. Hindi ka papasok dito na may rebulto ka. Papasok ka dito, lalabas ka rin, hindi ka makapag-steady dito. Pero pag pinasunog mo dito ang rebulto mo, kung ikaw ay may rebulto, ikaw na nakikinig, mananatili ka dito. Siya naman. Kaya sinabi niya, yung hiwaga ay na inilihim ay ipinahayag sa kanyang mga banal. Nandun sa Kolotas, nabasa natin kanina. At yun lang ang nakaalam ng mga bagay na yun, yung ikababanal. Paano nga ba naging banal itong mga ito? Ito mga kapatid, ang ating babasahin. Exodo 31:13. Balik tayo sa simula. Exodo 31:13. Kala nila, pagbasa yung mabuti ng Exodo 31:13. Bagahin natin kung paano nagiging banal ang isang tao. Basahin na natin. Salitain mo nga rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipangili ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Siya naman. Kita niyo mga kapatid. Ang nakakapagpabanal pala sa mga tao yung pagsamba sa araw ng Sabat. Ngayon, yun ang pasimula upang ikaw ay ariing banal ng ating Ama. Dahil sinabi niya sa kay unang Pedro 1:16, sabi na doon, mga pakabanal nga kayo at kayo'y maging mga banal sapagkat ako'y banal. Kailangan talaga magpakabanal dahil hindi siya makakalapit sa kanya kung hindi maging banal. Dahil ang ginagawa niyang banal ay nasusulat sa Hebreo 2:11. Hebreo 2:11. Hebreo 2:11. Basahin na natin mabuti. Pakinggan ang inyong mga nakikitang pagbukas ng aking bibig at unawain
sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa. Na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Naunawaan niyo ba ito? Ibig sabihin nito. Ang ginagawang banal at ang nagpapabanal sa ginagawang banal ay pawang sa isa. Ginagawa ko kayong banal. Nakagaya ko na banal na galing kay isa. Yan ang ibig sabihin nito. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa. Kay isa yung mga binabanal. Nakasulat. Pawang kay isa. Andun pa sa Roma 5:17. Ayan. Nakapa na natin to. Roma 5:17. Roma 5:17. Basahin na uli natin. Kung sino yung isa na sinasabi pawang kay isa. Yung pinapaging banal, pawang kay isa. Sapagkat ang pinapaging banal at ang mga nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ang gumagawa, ibig sabihin doon nagpapaging banal na maging banal at ang mga ginagawang banal ay pawang sa isa. Dahil dito hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Yun yung mga banal. Ngayon dito sa Roma, yung nagpapaging banal na yun, ito yung sinasabi dyan, Roma 5:17. Sapagkat kung ang sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang maghahari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay ng ating Panginoong si Isa. Siya nawa. Siya nawa. Kita nyo, isa talaga. Kaya ito yung bagong pangalan niya. Siguro kayo mga unang manonood itong mensahe na ito, ay alam nyo na kung sino yung tinutukoy yung isa. Pero yung mga baguhan pa lang, sinasabi ko sa inyo, kung ngayon lang ito napanood, i-research nyo lahat yung mga mensahe nito. Ito ikaw ni Sina. Kung Sina ba? Ikalabing isa na ito ngayon na mensahe. Lusin na sana nga, kaso hindi makapasok ko yung 13 na pala. Pati yung pagsunog sa Diyos-Diyosan. Dahil walang number yung pagsunog sa Diyos-Diyosan eh. Na yun na iniutos sa atin ng Ama na sunugin. At ganun na nga. Kaya ang utos sa papaging banal andun sa Exodo, balik ulit sa Exodo 19:10. 19:10 ng Exodo. Ito na, basahin na natin. Sinuebe. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pubaroon ka sa bayan at pagbanalin mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. Ito yung bilin kay Moises eh. Kaya sinasabi ng ating mga kapatid din na nauna sa atin, doon sa mga gawa, 3:22-23, ulitin na naman natin
basahin, gawa. Talaga walang sawang magpaulit-ulit ng mensahe itong sinugo na ito. Nuulit ko na naman, paalala na naman. Para wala na akong sa mga nakakarinig ito, wala na akong obligasyon sa inyo. Dahil ang obligasyon ko ito sa akin kapwa. Sa lahat ng tao, ito yung obligasyon ko. Yung sabihin, ipaliwanag, ipaalam, ipaunawa, ulit-ulitin. Ito ang papel ko sa lahat. Wala akong sweldo dito, mga kapatid. Wala akong sweldong pera dito. Wala akong tinatanggap na kung ano man sa tao. Wala akong inaasahan na sweldo dito. Ang sinabi lang sa akin ng aking ama, ang ibinigay niya sa akin, hindi kwarta, hindi pagkain, mga kapatid. Buhay na walang hanggan ibinigay sa akin. At yun ay sinasapantaha ko na higit sa kwarta at higit sa pagkain. Ang buhay. Kaya kung sino man ang gusto magkaroon ng buhay, lumapit kayo sa akin. At malalaman pa ninyo kung ano ang mga karagdagan pa na dapat gawin. Andun nga sa gawa, dahil sinabi kanina, dun sa Exodo 19:10, sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. Si Moises ang binilinan. Ngayon at bukas, pika niya, ay papagbanalin ang bayan. Ngayon, may iniwang salita ngayon dito sa Gawa 3:22-23 ating bababasa. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Sa inyo, mga kapatid. Kaya sinasabi ko, ako ang propeta na kagaya ninyo. Kaya ako ang dapat ninyong pakinggan. Kung gusto niyong maligtas lang naman. Dahil ito nga ang daladala ko, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Paulit-ulit ito, mga kapatid. Walang kwanto, walang sawa. Sabi nila ay unlimited to. Ito ay panghabang buhay na unlimited na pananalita ang nandito sa akin. Ginawagan ako ng ama na hindi ganong marunong magpaliwanag sa mga salita. Pero subukin ninyo, mga kapatid, sa gawa. Dahil sa gawa, inaaring ganap ang tao, hindi sa pananampalataya lamang. Dahil ang pananampalatayang walang gawa, yan ay patay, mga kapatid. Yan ay baog. Hindi nanganak, hindi nagbubunga yung pananampalatayang walang gawa. At pag hindi nagbubunga, ibig sabihin, pinuputol. Ang dapat na ibunga ay yung pagsunod sa utos ng ating Ama. Yun na ang bunga ng utos ng ating Ama, yung pagsunod sa Kanya. Kaya mahigpit nating kinakapit ang ating salita dito sa 10 utos. Ando sa 23, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Siya na yun. Antayin nyo muna ang pagpuksa, mga kapatid, bago kayo maniwala. Nasa inyo yan. Kung inaantay nyo yung pagpuksa, nasa inyo yan. Pero kung gusto nyo maligtas, nasa inyo rin yan. Andito, luwapit lang kayo kung gusto nyo maligtas. Dahil ito ay paghukom talaga. Walang pag-aalinlangan na sinasabi ko sa inyo na
andito lang sa ating bayang Pilipinas ang kaligtasan. At nasa region 2, andito sa Luzon mga kapatid. Sa Cagayan, sa Cagayan po ako kung kayo man ay nasa malayong lugar dito sa amin. San Jose, Baggao, Cagayan. Yan yung hinugot ng Ama sa gitna ng mga makasalanan. Ibinaba niya ako sa bayan na mapanghimagsik. Yan. Mga makasalanan, mapanghimagsik. Walang naniniwala dahil mapanghimagsik nga. Sino bang maniniwala sa sinugo ng Ama? May mapanghimagsik na bayan. Sino maniniwala doon sa sinugo ng Ama? Mapanghimagsik nga yung mga yun. Ngayon, huhukuman ng Ama ang ating bayan. Dahil dito, sa kanyang sinugo. Kung hindi maniwala dito talaga, mahuhukuman. Hukom, yung paghuhukom nila. Ito yung sinasabi nga lang para magkaroon ka ng kaligtasan. Nandun kay Juan 6:27. Juan 6:27. Ito ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng kaligtasan. Dahil wala pang nakakakilala sa anak ng tao, kaya ipinapakilala ko sa inyo. Mga kapatid na nanonood, nakikinig. Wala pang nakakaalam. Kahit si Pedro, kahit si Pablo, hindi alam kung sino yung anak ng tao. May isang nakaalam niya ng propeta na apostol na si Pedro. Nakaalam niya kung sino yung anak. Nakaalam kung sino yung anak ng tao. Hindi ang ating Panginoon ang anak ng tao. Dahil walang tao na gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ngayon, pag sinabi natin si isa na ating Panginoon, na Jesus ang kanyang pangalan noon, pag sinabi ninyong si anak ng tao, malinaw din na siya inyong pinaratangan na makasalanan. Dahil walang tao na hindi nagkasala. Ngayon, pag anak ng tao si Jesus, na isa ang ating ang pangalan niya ngayon, kung sa paningin ninyo at pagkaunawa ninyo, siyang anak ng tao, ano ang kanyang kasalanan? Ba't sinasabi ninyo siya anak ng tao? Dahil may nagsasabi na relihiyon, makapangyarihang relihiyon niya, mayaman. Sabi nila si Kristo o si Isa, ating Panginoon daw siya ang anak ng tao. Hindi mga kapatid, hindi siya ang anak ng tao. Siya ay mula sa Ama. Katulad ng sinasabi ko, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Pag sinabi mong ang ating Panginoon ay anak ng tao, may ebidensya ka ba na siya ay gumawa ng masama? Dahil walang tao na hindi nagkasala. Kung siya'y tao sa paningin ninyo, ano ang kanyang kasalanan? Kung inyong naalala. At nandun sa Matthew 13, ipaliwanag natin to. May ma-overstop na tayo sa oras ata. Matthew 13:16. Dahil kinakailangan ng tagapakinig ka rito tagapanood. 13. Ano bang banyo? 13. Ayan, papatay na sa inyo para malakas siya. Ay, Matthew 16:13 mga kapatid. Matthew 16:13. Balik 14, 16 yun ang sinasabi.
Matthew 16:13 hanggang 16. Ito ang paliwanag dito para maunawaan ninyo mga kapatid na nanonood at nakikinig. Unawain ninyo ito. Matthew 16:13 hanggang 16. At sila'y nagsiyaon at ipinagbigay alam ito sa mga iba. At kahit sa kanila hindi rin sila nagsisipaniwala. Matthew, Marcos naman yung hindi na ba? Matthew, Marcos yung sinasabi yan, ano naman? Matthew 16:30. Ito na yung sinasabi ng ano, na ang kinalugdan niya na iligtas yung nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Siya naman. Ito yung maniniwalampalataya dito, ay kamangmangan ng pangangaral dito. Hindi ko talaga kabisado yung mga laman ng banal na kasulatan. Kung bakit pang pinili ng ating Ama. Dahil yung palang nakasulat. Kinalugdan niya na iligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Hindi yung katalinuhan ng pangangaral. Dahil ang katalinuhan ng pangangaral, yung katalinuhan ay may mga pangdadaya na nangyayari. Ito ay kaloob ng Espiritu ayon sa biyaya. Hindi ko nga, sinasabi sa Matthew 16:13 hanggang 16. 16:13. Gaya na natin kagad. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, o isa sa mga propeta. Yun. At kanyang sinabi sa kanila, datapat ano ang sinabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Panginoon, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi siya anak ng tao. At sumagot ang ating Panginoon na si Isa, at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Siya nawa. Siya nawa. Hindi siya anak ng tao. Pakatandaan nyo mabuti itong talata na ito. Matthew 16:13 hanggang 16. Sabi nga ni Isa natin Panginoon, mapalad si Pedro dahil hindi niya itinuro na anak ng tao si Isa. Ang nagtuturo na anak ng tao, ang ating Panginoong si Isa, ay si Pablo. Kaya yung mga alagad ng ating Panginoong si Isa ay hindi nakisama kay Pablo. Dahil si Pablo ay inihiwalay sa mga apostol. Ibinukod. Tagapangaral siya sa mga hintil. Dahil siya matapang, takot sa kanyang mga hintil. Dahil mamamatay tao yung si Pablo. Si Apostol Pablo. Sana naunawaan nyo itong ibig sabihin dahil maraming nangaligaw nga. Maraming mga patay at hindi ibig sabihin na
pagpatay na, pagkaalam na iba, pagpatay na hindi na gumagalaw. Eh tayo lahat tayo na inalipin ng kasalanan. Tayo ay mga patay dahil hindi tayo sumusunod sa utos. Lahat ng mga pananampalataya na walang gawa, ayun ay patay dahil nakasulat nga sa aklat ni Santiago 2:22. Sa pamamagitan ng mga gawa ay magiging sakdal ang pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya napaka-importante yung pagsunod sa mga ipinagagawa ng ating Ama. At ito, para huwag ka nang magkamali, ando sa Jeremias 3:19. Jeremias 3:19. Jeremias 3:19 upang tayo wag nang maligaw, tayo may kaunting pag-asa dito. Ito, Jeremias 3:19, basahin na natin. Ngunit aking sinabi, paanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak at bibigyan kita ng masayang lupain, ng mainam na mana ng mga hukbo ng mga bansa. At aking sinabi, inyong tatawagin ako, Ama ko, at hindi ka na hihiwalay pa ng pagsunod sa akin. Yung mga kapatid, ay hindi yung kasal ka ng dasal, dahil may bagong pangalan na nga eh. Yun ang nakasulat sa aming noo na tatak ng ating Diyos Ama sa atin ay lumikha. At ang pangalan na bagong pangalan ng ating Panginoon, si Jesus noon. Yung kanyang bagong pangalan ngayon ay si Isa. Dahil nga sinabi niya na ako at ang Ama ay isa. Kaya dito sa huling araw ay ating itinatanyag. Hindi natin pinagkakaila ang kanyang pangalan na inilihim ng mahabang panahon. At dito natin tinatapos na ang ating pagpapahayag ng salita ng ating Ama na para sa lahat, sa mga nakinig, nakaunawa ng ating mga salita. Ang biyaya at ang kapayapaan na mula sa ating Ama na sa ating ay lumikha sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na nasa atin ngayon ay sumainyong nawang lahat. At sa mga kalaban ng ating Ama, na inilaan para sa kagalitan ng ating Ama na sa atin ay lumikha. Ito yung panalangin na binigay sa amin ng ating Ama at mapupunta rin sa inyo kung kayo ay lalapit na palagi namin pinapanalangin araw-gabi dahil gusto ng ating Ama talaga. At sa kanya ay nangyari na ito. Nasabi niya, binabago na niya lahat ng bagay. Ayaw na niya ng mga masasama, ayaw na niya ng mga makasalanan. Kaya ang isinisigaw namin at ininadalangin, malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa at mawala nawa ang masama. At sa patutuo ng 2 o 3 saksi sa mga kautusan ni Moises, papatayin ng walang awa. Kaya dito may magpapatutuo dito sa mga ipinag-uutos ni Moises. Ay,
narinig na mga salita mula sa Ama na ibinigay niya sa kanyang huling sinugo sa mga tuwid ang anak ng tao. Tapos kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Ama ng Panginoon na Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Yan na. Tatapos na.